Welcome to my channel, Chan OFW in Turkey. So, isa po akong OFW nandito sa Turkey. So, isi-share ko lang po sa inyo yung mga problema or mga karanasan naming mga OFW dito po sa bansang Turkey. So, at least kahit papano makapag-share sa inyo ng konti kung ano ba yung mga nangyayari dito sa bansang Turkey sa ating mga OFW. Marami tayong mga experience, not personal. For example, marami akong mga experience na pwedeng ma-share sa inyo at pwede din ako mag-share sa inyo ng mga experience ng mga kaibigan nating mga OFW na nag-work dito sa Turkey, lalo na sa panahon ngayon na merong maraming na pauwing mga Pilipino dahil walang papel o tinatawag nating TNT or illegal. So, yun po yung magiging topic natin ngayon. So, ang magiging topic natin is maraming mga OFW yung umuwi sa Pilipinas na walang ipon pero matagal na nagtatrabaho dito sa Turkey at umuwi silang walang ipon dahil mga illegal sila. So, hindi tayo nagde-discriminate dito. Hindi natin sila judge. Ayaw nating maging judgmental sa ating mga kababayang FW. Kaya lang, real talk tayo. Okay? Real talk tayo. So, sa mga kababayan nating makakapanood nito na medyo isa kayo sa mga kababayan natin na naging TNT, naging illegal, na umuwing walang ipon. So, hindi po namin kayo gina-judge. Kung hindi, ginawa ko lang po na maging topic ito para maging lesson po sa ating lahat. Okay? If ever man may mga kaibigan pa tayong FW dito sa Turkey, na isa kayo sa mga kababayan nating walang papel, at saka ngayon wala kayong ipon. So, para po ito sa inyo, para realization. Okay? So, gusto lang naming mag-share. Kung hindi nyo man, I know, matatalino naman tayo mga Pilipino. Alam natin ang dapat natin gawin. Pero minsan kasi, kahit kung nandun ka sa situation na yun, siguro, I'm not sure kung naiisip mo yon or hindi. Yung mga dapat gawin. Okay? So, yun lang po yung isi-share natin. So, kasi sa panahon ngayon, maraming mga OFW, lalo na sa Middle East, na gustong pumunta dito sa Turkey. Kasi of course, kung i-compare mo naman ang salary sa Middle East, kahit sa Hong Kong or Singapore, yung actually sa Middle East talaga, medyo mataas talaga ang sahod dito sa Turkey compare doon sa Middle East. Pero sa Hong Kong, marami na rin tayong, alam natin na mula noong 2013, nandun kami sa Hong Kong, may sumasahod na sa Hong Kong na mga kababayan nating 60,000. Yung matagal na sila sa amo at saka yung talagang generous yung mga amo nila. May mga kakilala kami 2013, nung unang pumunta kami sa Turkey, sa Hong Kong, meron na sumasahod doon ng 60,000. At yearly pa silang umuwi at meron pa silang iba-ibang bonus na natatanggap mula sa kanilang employer. Okay? So, dito kasi sa Turkey, ang nakalagay talaga sa kontrata is $800. Okay? $800. So, compare mo naman sa Middle East. Diba? So, kawawa talaga sila siguro kahit ako nasa situation nila, pag nalaman ko na medyo malaki ang sa Turkey at kaya ko namang lumipat and if ever mabigyan naman ako ng chance, why not? Diba? So, pero bibigyan lang din namin kayo ng idea, okay? Kasi sa ngayon kasi medyo nagkakaroon tayo ng problema about sa mga OFW na mga baguhan at saka mga datihan. Pero, hindi naman yan bagong problema. Matagal na problema din yan. Kasi yung mga baguhan din kami dito, na-encounter din namin yan. Okay? So, ayan, dami ko na topic. So, mag-focus lang tayo dun sa mga OFW na naging TNT na nakauwi sa Pilipinas na walang ipon. Okay? So, kasi ganito yan. Kasi, pag ikaw OFW at nawalan ka ng papel at hindi ka legal, meron na talaga. Dati kasi hindi siya masyadong mahigpit dito sa Turkey. So, kahit wala kang papel, you can go anywhere, you can shop anywhere, walang pulis na magsisita sa'yo.
Pero nowadays, mga 1 year na, talagang kumbaga ang ang government ng Turkey is nagki-cleansing sila. Tinatawag namin yun, nagki-cleansing sila. Hindi lang naman po Filipino OFW ang pinapauwi nila, ang sinisita nila, ang dinadakip nila. Lahat po ng nationality, maging Syrian man yan, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Russian, Ethiopian, Indonesian, na walang papel, sinisita po talaga ngayon yan ng government. Kasi, ang government ng Turkey is medyo na-feel na nila na marami na mga illegal na walang papel. So, medyo nag-i-strict na sila. Siyempre, pangangalagaan nila yung bansa nila dahil meron naman po kasing nangyayari na hindi maganda dahil po sa mga walang papel nga na mga turista nag-i-stay dito sa Turkey. So, we cannot blame them. Yung government ng Turkey, hindi natin sila mabiblame. Kahit na, of course, yung mga kababayan natin, ng mga TNTs, naaawa tayo, pero karapatan nila yan na pangalagaan ang kanilang bansa. Okay, so, doon na lang tayo sa ipapayo natin sa ating mga OFW. Diba nandito tayo nagtatrabaho? So, habang nagtatrabaho ka, alam mo na wala kang papel, illegal ka, ano ba naman yung mag-ipon ka? Okay? Mag-ipon ka ng pera para pag uwi mo sa Pilipinas, kahit papano, meron kang maiuwing pera. Okay, yun po yung pinaka-importante doon. Kasi, hindi natin nilalahat, pero meron po kasi tayong mga kababayang OFW na wala nang papel, tapos pag mag-day off sila, hindi naman natin sinasabing bawal maging masaya. Pero alam mo yung nakikita natin yung lifestyle nila na para bagang umaapaw yung kanilang mga pera, ang kanilang mga sahod umaapaw. Kasi alam mo naman, pag nagpo-post sa Facebook, 'di ba? Makikita natin yan. Tapos, nung time na nahuli sila, nung time na nadakip sila ng pulis, humihingi ng tulong pambili ng ticket. Diba? Kumbaga, hello, okay ka lang? Nung time na nagtatrabaho ka, hindi ka nag-ipon pambili ng ticket, tapos ngayon, hihingi ka ng tulong. Hindi po masama ang humingi ng tulong, pero isipin mo naman, karapat-dapat ka bang tulungan? Kasi pare-pareho tayong mga FW. Pareho-pareho tayong nagsisikap dito sa ibang bansa. Pareho tayong nagkukudkod ng kubeta. Kung hindi ka man nagkukudkod ng kubeta, pareho tayong nagbubuwis ng pawis, pagod, lahat sacrifices para lang ma-earn natin yung karapat-dapat na sahod na dapat natin ma-earn. Diba? Lahat tayo nag-iipon, lahat tayo nagsasakripisyo, lahat tayo nagtitipid. Tapos ikaw, si OFW, kung makaano ka is parang wala nang bukas sa buhay mo, gastos dito, gastos doon, parang mga ganon. So, tapos nung time na nahuli ka, manghihingi ka ngayon ng pambili ng ticket. Ang sa amin lang kasi, magtipid ka, mag-ipon ka. O, di ba? For example, yung ticket is $1,000. E dito yung sahod mo, magtago ka ng $100. $100 sa 1,000, 10 months. O, hindi mo kaya yon? Kayanin mo. Kasi nandun ka sa situation na hindi ka naman namin ginajudge, kaya lang wala na tayong magawa. Diba? We don't blame you, na OFW na walang papel, pero dapat maging responsible ka rin sa situation mo. Kasi hindi pwedeng sa ginhawa ang ng buhay mo, pero hindi mo iniisip yung darating na panahon na mangangailangan ka, tapos iasa mo lang sa government natin, iasa mo lang sa mga OFW. Yes, tumutulong po kami, hindi po natin inaano yan, pero tinitingnan din natin kasi tumutulong na nga kami sa mga kababayan nating may sakit eh. Number 1, priority natin yun kasi hindi sila makapag-work kasi may sakit sila. So talagang pag may extra tayo,
tinutulungan din natin sila. Pero wag ka namang dumagdag. Ikaw Pilipino na wala ka namang sakit pero wala ka lang papel, wag ka nang dumagdag ng humingi ng pangtulong para sa ticket mo. Magtipid ka, mag-ipon ka para magkaroon ka ng budget, pamasahin mo sa ticket. So, sa hindi nakakaalam, marami pong problema dito sa Turkey. Okay? Sa mga gustong pumunta dito, hindi po namin kayo dinidiscourage. Kung hindi, binibigyan po namin kayo ng idea na hindi po paradise ang Turkey. We encounter so much problem. Pero hindi lang po namin yun binobroadcast sa buong mundo, sa buong mga OFW, kasi ano lang naman yun kumbaga kung kaya naming lutasin dito sa Turkey, so lutasin namin. Pero kailangan malaman din ninyo. Kasi marami na kasi pumupunta dito na ang feeling nila is parang paradise. Wow, ang ganda. Kasi ang nakikita nila is yung mga positive na mga post ng mga OFW nating mga kababayan. Hindi naman po kami nagpo-post ng mga negative Kasi 'di ba? Syempre yung ipo-post mo doon parang masaya. Kasi hindi naman pwedeng pag nagde-day off ka, magsuot ka ng sabi ko nga sa post ko hindi naman porket katulong kami dito, kung mag-day off kami, magsusuot na kami ng apron at saka magdadala kami ng dash fan at saka ng walis para lang malaman ninyo dyan sa Pilipinas na mga katulong kami dito sa Turkey. Hindi ganoon, 'di ba? Syempre kailangan umaura naman kami pag day off namin. Kung magpo-post naman kami, yung maganda na kami, 'di ba? Yung maganda na, huwag tayong mag-post na yung medyo kawawang-kawawa naman tayo kasi wala naman tayong purpose doon na para kaawaan tayo, 'di ba? Kailangan ipakita natin sa mga kababayan natin, we are strong kahit naghihirap kami dito sa Turkey. We are happy. We need to be happy kasi ayaw din naman ng mga family natin sa Pilipinas na kawawang-kawawa tayo dito. So, 'di ba? Pero meron po kaming mga problema dito sa Turkey na hindi na po namin kailangang i-share. Kaya lang ngayon, para lang awareness at saka advice na rin sa mga OFW. Sana makapanood yung mga kababayan nating OFW na nandito sa Turkey na walang mga papel. Okay? Yung mga TNT. Na konting tipid-tipid naman at konting ipon para po sa inyong pamasahe pa uwi sa Pilipinas. Dahil po, lahat tayo mayroong problema, lahat tayo may sariling obligation. So, be responsible naman sa sarili mo. Okay? Be responsible. Kasi nakikita namin na, hindi lahat, pero nakikita talaga namin na walang papel, walang ganyan, pero parang walang pakialam sa buhay. Parang ganun. So, yun lang, ang namin is be responsible. Na kailangan dahil nasa situation kanyan, hindi kami nagja-judge sa'yo, pero ang inaano lang namin is be responsible. Huwag mong iasa sa kapwa OFW na sila yung bibili ng ticket sa'yo, government natin, sila yung tutulong magbibigay ng ticket sa'yo, pauwi sa Pilipinas. Ticket lang. And then, how about yung nandun ka na? So, kailangan mo talagang mag-ipon. Kaya lahat po ng Pilipinong OFW working abroad, please mag-ipon po kayo, mag-ipon po tayong lahat para po sa ating future pag-uwi natin sa Pilipinas. Ayan po, maraming salamat at sana po may natutunan kayo sa vlog natin for today. May the Lord God bless us all and thank you for watching. Bye!